Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman puli tayo at kapiling niyo po kami dito po sa ating palatuntunang #blessings. At kasama po natin ngayon ang ating co-host, si Father Lito Hobson. Magandang araw po at magandang araw sa inyo, Bishop, no? And welcome back. Okay. Medyo matagal din akong nawala no? Diba? Oo. Kala ko nga, hindi na ako babalik Kayo na bahala dito. Kumusta po kayo, Bishop? Okay na naman. Kita mo naman, healthy. Yeah, very good. Mukhang nagraragay na uli ng konting lakas, no? At back to work na. Okay, we are glad to see you back po, Bishop. Meron po tayong mga guests, no? Ngayon, papakilala natin sa inyo si Brother Juni at saka Sister Ina. Sila po ay galing sa Santo Niño de Taguig Parish, no? Santo Niño. Parish priest to si Father Daniel Daniel. Estacio. Naku, busy yan, ano? Opo, marami na kaming ginagawang activities ngayon. Ako talaga, no? Napakasipag ng inyong parish priest. Lalo po sa delegation. Dami ng improvement ng parish namin simula nung dumating siya. Very good, no? Ano naman ang participation niyo sa sa parish? Ngayon po, kwento niyo naman sa sarili niyo. Opo. As of now, ako po ay member ng Legion of Mary Junior. So ako po yung nag-ACAS coordinator din po doon. Tapos, ako po yung head or coordinator din ng youth council ng parokya po namin sa Santo Niño. Singles for Christ din po ako, member. Tapos, yun pa naman po yung ginagawa namin. And sa event po namin sa parokya, marami na po kaming ginagawa. Like, nagpe-prepare na po kami for Holy Week, itong darating na Holy Week na po na ito. So, ang mga kabataan po, meron po kami activities sa Taise, Youth Taise po, na inorganize po ng PYM po namin ng Youth Ministry, tsaka po ni Father Daniel. So, yun po yung participation namin. Tsaka yung mga kabataan din namin po para sa Good Friday, meron po kaming ginagawang Live Station of the Cross. Kumbaga, re-enactment po nila yung bawat stations ng itong Live Station of the Cross po namin ngayon. Tsaka Easter Sunday din para sa mga batang maliliit. Si Ina naman. So ako po currently, assistant youth coordinator po. So all-out support po kay Johnny. Nag-start po ako as choir member since 9 years old po ako. So magta-23 na po ako ngayon. So nasa choir pa rin po ako. So tapos naging member na din po ako ng media. So currently writer po ako ng media po sa simbahan po namin. And ayun nga po, member na po ako ng PYM before hanggang sa nung dumating po si Father Daniel, naging PYT po. So, ito na po. Daming activities, Bishop. Lively. Nga ako, nakaka-inspire itong mga kabataan natin, no? Pag iisipin mo, no, in their youth, no, they are serving the Lord. Ganda na, Di ba sabi nga ni Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II, di ba, it's a young church. Yan ang hope of the world. Hindi lang hope of the church. Pero maiba ko, Father, dito magandang pagnilayan din natin kasi marami silang kwento nga tungkol sa activities nila nung itong darating na Holy Week, no? Pero tayo nga sa 5th Sunday of Lent. Alam mo, itong mga nakaraang mga Sunday ng Lent, sa totoo lang, yung mga gospel natin, ang haba ng kwento, di ba? Halimbawa, naalala ko, nung 3rd Sunday of Lent, yung kwento ng Samaritan woman. Haba yun. No? Haba ng kwento yun. No? Tapos, yung last Sunday naman, yung tungkol sa blind man, na since birth, bulag. No? Pero hinilom ng Panginoon. Haba din ang kwentong yun. Ngayon na naman, mahaba din namang kwento. Ito yung famous raising of Lazarus, no? From the dead. No? Kaya, magandang karanasan kasi pagbabasahin mo yung gospel, ang nakakatawag pansin dito, makikita mo yung human experience of suffering and death. No? Ibig ko sabihin, yung karanasan ba pag ikaw ay namatayan? No? Yung makikita mo yung mga human emotions, ni Martha, damandama, di ba? Si Martha, yun Talagang feel sila, no? Sabi nga, nandun yung sa Tagalog, yung panaghoy. No? Na nakaranas ka ng namatay ang isang mahal mo sa buhay. Kaya magandang maitanong din sa kanila yung kanilang personal na karanasan. Diba, sige, tanongin natin. Meron ka bang karanasan na namatayan ka na? Tapos ano yung naging dating sa'yo na? Sa akin naman po, nung bata po kasi ako, nasa 16 years old ako,
nagkaroon ng sakit yung father ko. Hindi namin alam na may sakit siya kasi umuwi po kami noon pumunta ako sa pinsan ko, parang nag-alala lang kami something. Tapos sinabi lang po sa akin na na-confine yung father ko sa hospital. So, yung sakit niya po is yung bato sa kidney. Lumala siya ng lumala. From UTI, naging acute na po talaga siya, naging level 4. So, Dialysis ba ang father? Dinialysis po siya. Kaso lang, mahal po kasi yung dialysis. Like, kailangan mo siyang gawin 2 beses sa isang linggo. Ako, alam ko yan kasi father ko, Opo. before he died, 3 times a week for 5.5 years. Hindi namin siya kayang tustusan kasi ang dialysis, isang session noon, napakamahal na, like, aabutin ng ilang libo. Nung panahon pong yun is, graduating pa lang po ako noon ng college. Then high school. Then yung kuya ko po is nag-work pa lang, pero kakagraduate niya lang po ng college. So wala kaming pera pang gastos nun kasi si Papa nga lang po yung breadwinner namin sa bahay. So namatay ang father? Opo, namatay siya nung 2008 na po. Oo. So, hindi siya nagtagal ng dialysis? Hindi na po namin tinuloy. Anong naranasan mo na namatay ang father? Mahirap po kasi nung time na yon hindi ko pa kasi masyado siguro kasing nararamdaman yung hirap nung pinagdadaanan niya. Kasi sa akin hindi po kasi ako masyadong nakakaramdam nung hurt. Like, lately ko na lang siya naramdaman nung nawala na talaga siya. Oh. Kasi yung nandun siya sa hospital, hindi ko pa po kasi na siya hindi ako masyadong emotional, ganun po. O hindi mo lang pinapakita masyado Opo. emotion, pero nararamdaman Pero po, parang nung bagay na yun na nga po na naisip ko kung bakit nga ba nangyayari yun. Bakit nag-exist yung mga ganong sitwasyon na bakit kailangan mawala yung father ko na nabiglaan. Kasi hindi naman po namin expect kasi siya lang yung breadwinner namin. So, nung bang binuro lang father mo, nung nilibing ang father mo, nailabas mo ba yung sa iyong iyak mo ba? Opo. Hindi kasi ako mahilig tumingin sa kabaong, natatakot okay, ako. okay. Pero nung si Papa doon ko na yung fear ko, na nakatitig ako siya for the whole time na doon ko lang naramdaman yung parang na-throwback lahat ng mga pinagdaanan namin nung bata kami na yung pag-aalaga niya sa amin. So, pinigil mo ba yung iyak mo? Hindi na? Linabas ko lang yung iyak ko nung nawala na siya, yung parang napakasolim na ng bahay namin na hindi ko... So nailibing na siya? Opo, parang doon ko lang naramdaman na iba na yung ambience sa loob na parang wala na talaga yung father ko. Para kasing late ko lang naramdaman yung emotion, yung realization sa sarili ko na wala na talaga yung tatay ko. So parang mahirap pala na wala palang tatay na walang sumusuporta sa'yo kasi hindi po kasi ganun kami kasundo ng magkasama ng father ko lagi kasi Siguro ang gagawin natin, mas pag-usapan pa natin yan, mag-break lang tayo at tayo babalik sa ating palatuntunang #blessing.